motions. And in that proceedings of motions, the rules of Congress, it says that the point of order has precedence over all other discussions. And that is why I'm saying that I have a point of order that in this proceeding, we cannot be discussing drafts Mr. Chairman, which what are rule was not yet violated? final. Mr. Chairman, what rule was violated? Tama po yun. Rule on the precedence of Mr. Chair, 2 minute break, Mr. Chair. Break. Can we have a break, Mr. Chair? Session natin, Mr. Chairman. Session suspended. Ito na nga, pagmamarunong ni Dan Fernandez sa Committee of Legislative Franchise, sinupalpal ni Congressman Rufus Rodriguez. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Barado nga ang pagmamagaling ni Dan Fernandez matapos itong suplakin ng galit na si Congressman Rufus Rodriguez. Ito'y marahil sa diskusyon sa Transco na hindi nakapaghain ng final na desisyon. Dan Fernandez, walang sapat na kaalaman at nagmamagaling lang? Narito ang buong detalye. Please reserve your reply. Okay, thank you. Yeah, Mr. Chair, that's the reason why I said a while ago na sana next na hearing natin makapunta na po sila. At I hope that they will consider that these hearings that we are conducting are so important regarding the franchise of NGCP. And in the last hearing as well, Mr. Chairman, we have a list of documents that we subpoenaed. At isa doon, Mr. Chairman, na hiniling po natin ay yung pong shareholders agreement of National Grid Corporation and yung pong State Grid of China. Ito pang State Grid of China, siya rin ba, Mr. Anthony Almeida, ang State Grid International Development Limited? Are they the same and one? No, it's a holding company. So iba po, holding company yung ano? Yung State Grid International Development Limited? O siya ang State Grid of China? No, the other one is a holding company. State Grid of China is the mother company. Okay. So, Yes. can you kindly submit to this committee yung shareholders agreement of the NGCP and the China Grid, yung State Grid of China? Okay, shareholders agreement. We need to find out because sinasabi mo kanina walang control ang Chinese sa operation and maintenance of the the operation. So we will find out with the shareholders agreement. Submit it to us. And please, i-remind po namin ang NGCP na sana po hindi po sa araw ng hearing kayo nagsasubmit ng mga dokumento. Bigyan nyo naman po kami ng oras para basahin ng mga dokumento na dinadala nyo po sa amin. Yes, Give Mr. us Chair. at least 2 days or 3 days prior to the hearing itself. Apo, Mr. Thank you. And secondly, Mr. Chairman, all requests for authority to purchase land executed by the NGCP or any of its officials. Third, yung pong mga memoranda executed by the NGCP or any of its officials in relation to construction projects by the NGCP. Ikaapat po, any and all documents submitted by the NGCP during the bidding for the privatization of Transco. And number 5, any and all documents submitted by the NARI group in relation to the bid proposals submitted to NGCP. Share purchase agreement among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid and Development Incorporated. Submit it to us as well. Number 7, proof of approval by the Philippine Stock Exchange and Philippine Competition Commission of the share purchase agreement or the share swap transaction among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid. Point of order, Mr. Chair. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I would like to make a point of order, Mr. Chair, because I am guided by the subject matter of the inquiry. This is a motu proprio inquiry on the performance of the National Grid Corporation of the Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP, and in relation to the very objective of lowering the price of electricity, I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. Can you I please? think Mr. Chairman, because with all these documents that we are asking from the NGCP, we will be able to assess their performance.
Because Mr. these Chair, are all the pertinent one that documents will coming from assess the NGCP. performance And we of haven't received NGCP, any Mr. documents Chair. yet coming from NGCP just now. Ngayon lang tayo naka-receive ng documents sa kanila eh. Ano, pipigilan niyo ako na kunin to. Ang tagal-tagal ko na kinukuha to. 2019 pa. Mr. Chairman, if I may proceed. Minutes of meeting for the election of corporate officers of NGCP. NGCP corporate policies on the functions and qualifications of officers and audit committee, compensation committee, and nomination and election committee. Number 10, authorization from the Department of Justice for the employment of technical personnel, list of names of nationality and all of managerial employees of NGCP, including the respective job descriptions and years of employment. Number 12, complete organizational chart of NGCP. Number 13, tripartite agreement of Transco, NGCP, DICT in relation to the National Broadband Plan. Broadband Plan and lease agreement between NGCP and DICT in relation to the National Fiber Backbone. Now, Mr. Chairman, I will proceed. Mr. Chairman, ang tanong ko lamang po sa ERC, yung po bang last rate reset natin, 13 taon na po tayong walang rate eh. Di ba? At lagi kapag sinasabi natin, rate reset, lagi na lang sinasabi natin na ang sinasabi ng NGCP, kasi ang ERC hindi sila nag-re-reset eh. It's always like that eh. Lagi ang sinisisi ng NGCP ay kayo. Bakit? Can you kindly tell us, bakit umabot ng 13 taon? Samantalang sinasabi sa atin ng batas, rules ng ERC, every 5 years, di ba? Every 5 years. Oh, kailan ang last reset natin? Kailan? Ma'am. Mr. Chair, Isa di Malanta. Apo. Yung last na rate reset po ay para sa third regulatory period covering 2011 to 2015. So, natapos po ito bandang 2010. Pinatupad po nila ng 2011. So, 2016 to 2023. Yun po yung hirap po akong makasagot, Mr. Chair. Kasi po kung maalala po ninyo, especially the Honorable Dan Fernandez, noon pong Agosto 2022, ang bandang September po, 3 weeks into the job, noon pong nag-budget hearing po, ito na po yung siningil sa amin. So, tinanong po naman kami ng diretsahan, nagkaroon ba ng reset? Sumagot din naman po kami ng diretsahan na wala. Pero in a matter of weeks, sinimulan na po namin yung trabaho. Kaya po, November nakapaglabas po kami ng rules, December nakapag-file po si NGCP. So, Yeah. pero yung between po nun, yun po yung hirap po akong makasagot, Mr. Chair, kasi po wala po akong personal knowledge. Yes, so tama po yung sinasabi ni NGCP na kasalanan nga ng ERC din to. Hindi po nakapag-reset po talaga yung ERC. Yun lang. Yun ang problema. Ano ang impact ng hindi kayo nakapag-reset? Wala pong naging review nung rates ni NGCP at wala din po silang opportunity na makapag-file para sa bagong rate. So ang nangyari po, tinuloy-tuloy lang yung dating rates na naaprubahan ng ERC. Honorable Dan at Fernandez. wala pong na-assess, wala pong na-depreciate ng mga value ng kanilang mga assets. Mr. Chairman, 13 taon, at hindi ako naniniwala na ito'y kagagawan lamang ng ERC, but nevertheless, darating po tayo doon. Ngayon po, anong status ng ating pong reset? Para sa kababayan natin na nanonood at sa mga kasamahan po natin, itong pinag-uusapan po natin, ito po yung taripa. At ang pinag-uusapan po dito, okay, sinasabi yan ng NGCP at ibang members ng ating pong mga kasamahan dito that napakaliit lang ng porsyento ng transmission rate sa kabuuan na binabayad ng ating taong bayan. Pero tayo po dito ay niloloko. Ang ating pong transmission rate, tama, maliit lang, 1 peso and 19 cents per kilowatt hour. Yun po ang general na sinisingil. Pero Mr. Chairman, 13 or 10 cents lang ang difference, malaking bagay po yan sa ating pong mga kababayan. Most especially, na hindi tayo nag-compute, marami na po tayong overcollection. And this must be refunded to our Filipino people. Now, ang tanong, Mona Lisa, ano na ang status ng ating pong NGCP sa rate reset?
Sa reset po ng fourth regulatory period, Mr. Chair, ito po yung tapos ng period 2016 to 2022. Patapos na po kami. Ito nga pong siguro po ngayong susunod na linggo, may meeting na po kami para final evaluation na po ito. Kasi natapos na po namin yung mga public processes. Required po kami na mag-publish, humingi ng consultation sa publiko. Natapos na po namin yun. So, Okay. evaluation na po. Salamat po, ma'am. Ito po, may hawak po akong dalawang dokumento. Isang draft partial initial determination. Ito, covered period of 2016 to 2020. At isang draft final determination 2016 to 2020. This was published noong September 2023 at ito naman noong August 2024. Will you confirm that you have the already signed? Lahat kayo nag-sign dito. Ikaw, Mona Lisa, si Catherine, si Commissioner Maceda, si Lumbatan, si Digal, at si Puentes. At sinasabi nyo dito sa draft partial initial determination from 2016 to 2020 was published on September 2023. Am I correct? Tama po yan, Mr. At ito naman published August 2024. Draft Tama po. final determination. I Tama just po. wanted to confirm kasi pupunta ako sa dalawang desisyon na to. Hindi naman desisyon sapagkat wala pa naman kayong final, di ba? And I just wanted to be cleared kasi medyo ako confused ako sa mga desisyon dito na sa mga value ng ating assets that was agreed upon by ARC. And the power of this committee is the oversight power to check na yung pong sinasabi ng EPIRA that the rate base, no, Mr. Chairman, kailangan po nakabase doon po sa tinatawag po nating methodology na ginamit po nila. Now, ang tanong ko po, dito ba sa dokumento na ito, na covered by this document, are you saying na 2016 lang to 2020 itong partial initial determination? Tama po. Tama. At ito naman, 21 to 22? Hindi po, buo na po. Buo na. 2016 to 2022. So, imbis na 5 taon tayo ngayon, 7 taon na yung Tama ating po. pong fourth regulatory period. Tama po. Am I correct? Okay. So, sinabi ninyo doon sa draft final determination which covers the 2016 to 2022, sabi mo, na-post to nung August 24 at na-post din to nung September. Dito sa discussion ito, napasama yung commission and completed projects should be allowed to be recovered by NGCP. At dito sa decision nyo at dito sa draft ninyo, nakalagay din yung spent. Am I correct? Tama po ba yung sabihin na nakalagay pareho dito yung commission and useful ng mga projects? Mr. Chairman, point of order. We cannot be discussing non-final decisions and merely temporary drafts. Otherwise will be intruding into the authority of the ARC in finally determining what should be done to this particular period for reset. Mr. Chairman, How can we be discussing drafts? Mr. Chairman. I would just like to ask. Mr. Chairman. Miss Di Balanta, are you agreeing to discuss here something that you have not finally decided on? Mr. Chairman, that's the reason why we have this. Honorable Dan Fernandez. That's the reason why, Mr. Chairman, that we have this oversight power to check the abuse of some agencies of our government, especially na maapektuhan yung sinacharge sa ating taong bayan. Pera ng taong bayan ito sinacharge natin Yung ang sinasabi natin dito ng mga proyekto na hindi pa tapos, itinacharge natin sa ating mga consumers. And yun ang pinaglalaban po natin dito. Bakit po natin hindi The na-allow? Honorable Dan Fernandez still has the floor. Let us give him Yeah, his but I time. have the But point of order. We In take any note of that, judicial Honorable. decision, you cannot question yet if that's not yet final. But These are draft. The commissioners, the chairman will change this draft and they have that authority under the law. Okay. So how can we be discussing drafts of possible decisions? Okay. I would like to ask, Madam, because we have a point of order. Mr. Chairman, I still And have the point the of floor. order- Mr. Yes. Chairman, I still have the floor. And the point of And you have order to is decide on the point of precedes order, all Mr. kinds Chairman. of statements. Decide on the point of order. Yeah, the point of order is precedes all. The point in Mr. the Chairman, have we highlighted, violated the point any of order rules is number one. with the, Yes, with may the we manifestation know of what is Congressman the Rufus what is Rodriguez?
what rule has been violated, Honorable Rodriguez? Because point of you will order. have to understand that he's asking a question based on some research that he has made. That's correct. So let us give him that No, time. no, no, because you have to because a understand point that of order interrupts anybody. I will agree, but you will have to cite also what What rules? what rule have we violated? Because you will have to understand, Honorable Rodriguez, para klaro tayo, para maging smooth naman itong procedure ho natin, itong hearing na to, patapusin na ho natin si Dan Fernandez because there's also an accusation here na kayo ito'y kasalanan ng ERC. So dapat, I think he's also going to go there. So I would like to hear, because in his statement, meron siyang statement kanina na meron kayong kasalanan. So I want him now to continue, and I will allow him to continue, the Honorable With due Rodriguez. respect to our chair, Okay. our rules provide for precedence of motions. And in the proceedings of motions, the rules of Congress, it says that the point of order has precedence over all other discussions. And that is why I'm saying that I have a point of order that in this proceeding, we cannot be discussing No, drafts Mr. Chairman, which what are rule was not yet violated? final. Mr. Chairman, what rule was violated? Tama I po think- yun. Rule on the precedence Tama po of yun. Mr. Chair, 2-minute Pero break, ano Mr. po Chair. yan ang, Break. Anong, Can we have a break, anong Mr. rules Chair? ang Okay, na-violate session, natin, Mr. Chairman? Session suspended. Wala naman tayo Alam po ninyo, binabiolate sa rules pag eh. nag-cite ho tayo ng rule, point of order, you will have to be clear. Please proceed. Okay. Session Maraming resumed. salamat. Okay. Wala Mr. na Chairman, sana question ERC, lang. Mona, ito pong inaaral ninyo, yung pong mga bagay na pinag-aaralan para alam mo, kailangan po natin maintindihan lahat ito. And I don't know why other members of this committee is trying to prevent me to explain the details in layman's term. Ngayon, ang ating pong Mona, so, sa pagbibigay ng tamang taripa na ikakarga sa taong bayan, ano yung mga kino-consider dito? Ito, alam mo ito yung return on capital, return of capital, operating expenses, taxes. Can you kindly explain briefly? Opo. Mr. Chair, with your indulgence, yun pong sistema po or programa ng rate setting sa ating regulated entities, NGCP at distribution utilities, yung tinatawag na building block approach. So meron po tayo mga building blocks katulad nga po ng nabanggit ninyo na CAPEX, and then yung return on capital or return on the total CAPEX including the opening asset base. The return of capital, ito na yung mga kasama yung WACC, depreciation, at yung mga operating expenses or OPEX, mga O&M expenses po, at taxes po, kung allowed po sila under the rules. Okay, in other words, Mona, para mapabilis tayo, itong tinatawag natin regulatory asset base, itong RAB, ang sinasabi natin, ito yung pinaka-asset natin, di ba? Pinaka-asset ng transmission. Tama? Tama po. Tapos kailangan natin dito yung CAPEX, kung magkano yung Ginastos yung gagastusin para doon sa proyekto. Now, kapag mataas ang lahat ng ito, mataas ang singil ng kuryente. Kasi yun po yung base po, multiply. Correct. I-multiply mo dun sa At ang sinasabi po ng batas, kailangan just and reasonable na ibibigay sa rate para sa ating mga kababayan. Am I correct? Tama naman po. Okay, question. Puntahan natin yung opening RAB. Kasi sa 2015, okay, ano ba yung opening RAB? Ito yung sinasabi natin na ano yung total asset nung 2015 ng transmission. Di ba? May opening RAB tayo dyan tinatawag May closing. Closing na yun. Tapos na yun 2011 to 2015. Tapos na yung third regulatory period. Pupunta na tayo sa fourth regulatory period. At ang sabi, yung closing RAB o yung closing na asset na to, pupunta ngayon, moving forward, doon sa 2016, sa fourth regulatory period. Ang tanong, sa draft partial initial determination dito at sa draft final determination, dahil sa tinatawag na roll forward methodology na ginamit ng ERC, mahalaga na malaman. Di ba? Malaman natin ang tamang halaga ng assets ng NGCP na dapat mag-roll forward doon sa fourth regulatory period. Nagsagawa ba ang mga experts na kinuha ng NGCP para malaman ang halaga na dapat ma-roll forward doon sa closing RAB papunta sa opening RAB ng fourth regulatory period? May mga expert pong kinuha ang ERC para po Sino po? mag-validate Sino dito. po? Sandali. Andito po ba inibitahan natin yes. ang You have one more question, the Honorable Fernandez. Then we will have to move, then you will have to go for a second round. One more question. Proceed.
Are you done with your answer? Mr. Chair, sagutin ko lang po kung sino po yung Yes. consultant. NCL Consulting po. Yes. po sila. NCL, okay. One more question, the Honorable Dan. Okay. Ang Royal Asia, Appraisal Corporation, andito po kayo. Magkano binayad sa inyo para tayo po ay mag-appraise ng lahat ng total asset, yung regulatory asset base ng ating NGCP? Nasa likod daw po, Mr. Chair. Magkano yung binayad? Tinatanong lahat yung binayad. Pakisagot lang po. Hindi, ERC na lang. Magkano binayad? Sa 29 million for NCL and 12 million, is this correct? Sa RAAC? Anyway, bigyan nyo na lang sa akin mamaya. Sige po, may Okay. breakdown po kasi yan. So, ang tanong natin sa RAAC, ano ang opening RAB ninyo? So, ano yung asset na natapos natin sa third regulatory period, moving forward sa 2016, anong opening RAB natin? Last question, please reply. Yes.